Ang nakalagay kasing title dito sa ating Pinas News Insider, nasa description niya na, bilis ng karma, sobrang kahihiyan ang inabot ng palasyo sa biglaang nilaglag ni DILG Rimulya si Junior. No? Ang pagkakaalam ko siguro dito, sabi kasi nila wala silang sinisino, wala silang sasantuin, kahit kaalyado, kahit kakampi, basta pag nagkasala, kanilang paparusahan. Well, tignan natin kung ganun nga talaga. Kasi yung mga nangyayari ngayon, mga kapatid, kay BP Sara, yung mga bumabanat sa kanila, tuloy-tuloy na lang kahit ampaw na po yung kanilang mga pinaghahain na kaso, tinutuloy na lang kasi do or die eh. Kung hindi nila itutuloy at mananahimik sila, babalikan sila ni BP Sara pag nanalo si BP Sara ang presidente sa 2028. Kaya, ganun lang din naman, di bibirahin na lang nila ng bibirahin. Di ba? Sasampahan na lang nila ng mga kaso. Ganun po ang nakikita ko. Vision ko lang po ito. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, sabay-sabay po nating alamin ang balitang ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Andyan po ang contact number ng Fiber ni Juan. Tawagan nyo na dahil napakabilis ng internet nila. Baka may promo pa. Di tawagan nyo na, di ba? Okay, i-play na po natin anong meron po dito habang sinisimulan natin ito, mga kapatid. Pwedeng papindot na po ng like. Bumabalik na po yung sigla ng ating algorithm dito po sa YouTube. Pindot lang kayo ng like, tas comment na rin kayo ng Duterte pa rin. Napakasaya po nun para sa akin, para maibalik ang ating channel. Kasi X-Crew to Deng TV. Yan na po ang ating name dito po sa ating channel. Dati kasi X-Crew. Okay, i-play na po natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang Alright. umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Hanggang saan kaya hahantong Humina. ang kabulastugan ng Marcos administration dahil tila unti-unting lumiliit na ang mundo ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ito ang isa sa mga tanong ng ilan sa ating mga kababayan. Matapos ang tila teleseryeng pagbubunyag ni Saldico sa di umano'y mga anomalyang nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno at sa tila unti-unting pagkalas ng ilan sa mga gabinete ng administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. at tila unti-unti nang lumilitaw ang buong katotohanan dahil Secretary of the Interior and Local Government Ito. of Philippines DILG Junvic Rimulya tila pumiyok na rin at tila nilaglag, nagbigay babala at tila kinontra na rin. Di man raw direktang pinangalanan, ngunit sa pool si Bongbong Marcos, Liza at Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kahit sino kaya kong arestuhin. Ito ang pahayag. Uy, gusto ko yung word na yun ha. Kahit sino pwede kong arestuin. Sir, sana ito pong narinig namin hindi lang dedicated para sa mga Duterte. Baka naman puro kaalyado lang ni Duterte ang marinig naming inaaresto ha. Pag mali, mali. Sana po. Gusto ko yan. Gusto ko yung marinig yung ganyan. Walang sinisino. Kahit na sino. Basta nagkamali, di ba? Ni DILG Secretary Junvic Rimulya matapos ang paglabas ng warrant of arrest laban kay dating ako Bicol Representative Saldico at 17 pang opisyal na sangkot umano sa manumalyang flood control project. Sa Hindi pa pinapangalanan yung 17, no? Galing yung sa ICI, di ba? Yung sinasabi ata nila Baste or Pulong na wala namang kwenta yan. ICI? Ewan ko lang ha. harap ng media, iginiit ni Rimulya na hindi niya alintana kung sino pa ang masabit sa iskandalo. Kahit sino ang bigyan ng arrest warrant, kaya kong arestuhin. Wala po akong pinipili dito. The law is law. Kung ano Gusto ko yan ha.
Sana walang bendalo, ha? Ito ang kailangan gawin, gagawin ko. Ang Nice, arrest nice. warrant ay inilabas sa gitna ng sumabog na revelasyon ni Saldico na nag-uugnay sa Pangulo sa 100 billion insertion sa 2025 budget na mariing itinanggi naman ng palasyo. Sa Senado, dinipensahan ni Senator Ping Lacson at mariing iginiit na walang alam si Marcos Jr. at na misrepresent lamang daw ang Pangulo. Hindi naman nakapagpigil ang Vice President Sara Duterte at Teka! Yung miss na represent, sinearch ko yung word na yun eh. Alam nyo kasi pagka mga makababayan nating wala namang pakialam sa mga English, ano misrepresent? Parang isipin nila, ano ba yun? Ngayon, sinearch ko yun. Base sa pagkakaintindi ko, nilatag po kay PBBM yung mga papel na dapat niyang pirmahan, pero na misrepresent. Ibig sabihin, yung nilalaman na yon iba talaga doon sa original na performance na ginawa. Kaya nagkaroon ng mga gross project. Yun ho ang pagkakaunawa ko doon sa madaling salita. Mahaba yun eh. Kung ganun naman pala, wala bang nag-check ng mga quality check? Wala bang nag-check kung para malaman kung yung flood control na yun eh nagiging multo na? Wala ba? Ang ating presidente, kailangan lagi bang, di ko naman kasi alam eh. Ito lang yung pinirmahan ko eh. Na misrepresent eh. Sabi nung ano, di ba? Oh. Misrepresent, ganun lang ba yun? Ganun ba kahina ang ating presidente para malusutan? Misrepresent! Tapos, anong ginagawa nyo? Magko-comment kayo dito na BBM pa rin? Wow, tangin na naman. BBM pa rin. Ang dami nyo na nakikitang mali. BBM pa rin. Wow, kingin na. Hindi po kami galit sa inyo, mga sir, mga ma'am. Nandito po kami para ipahayag kung ano po yung tama ninyong dapat maisip sa ating gobyerno. Ang hirap kasi sa atin, ano, nanonood kasi kayo ng mga bias media, tapos yun na, sasalaksak nyo na sa isip nyo na yun tama. Manood po kayo, magsaliksik po kayo dahil ako may karanasan na rin sa panunood ng mga bias media noong mga panahon po ng Duterteng kakapanalo pa lang. At least pinoto ko naman. Ngayon mga kaibigan, yung mga balita doon sa mga mainstream, pinapasama nila nung mga panahon na yon ang mga Duterte. Ngayon naiisip ko, grabe naman ng Duterte ganyan. Hindi pa ako mahilig manood ng mga vlog. Ngayon, sabi ng kapatid ko, shoutout sa aking kapatid na si Saitama. Sabi, hindi naman totoo yung mga nasa balita eh. Sabi niya ng ganon. Wala pa akong idea nun. Manood ka sa mga YouTube, manaliksik ka sa internet. Tignan mo yung mga totoong balita. Sabi niya pa nga, manood ka dun sa Channel 4. Tignan mo yung mga nagagawa ng mga Duterte, ang gaganda. Dati okay pa Channel 4 eh. Nung pinanood ko, ay oo nga, ang dami palang nagagawa ng mga Duterte na hindi ipinapakita ng mga bias media. King ina! Naniwala ako. Kaya ako nandito ngayon para po maging kakampi ninyo sa katotohanan na hindi tayo pwede lagi kinig sa mga bias media. Sila sabi, Romualdez, may AX, may tupad, na dami nila sinasabi, bigay sa mga tao. Pero nung nagkaroon ng bagyo, tapos na eleksyon sila, wala na maibigay, wala na si AX at kung ano-anong ayuda. Ano ang gumalaw? DSW din na lang din. Na, diba, hindi na sila maingay. Pucha, nung walang bagyo, ang iingay nyo. Pucha, namimigay kayo. Pero nung dumating na po ang bagyo, yung mga nagbibigay na lang, yung mga talagang nasa gobyerno, no? Yung talagang, kunyari, DSWD, yung mga ganyan. Pero yung maiingay noon, wala na, hindi na namin nakita. At tuloy muna tayo dito, mga kapatid kay Bibi Sara. Lahina mo na si Marcos Kuya, palike po ng ating video. Ano na po, nakakabalik na po tayo. Nakakabalik na kasi nga from X-Crew to Deng TV. Palike po ako, palike. Para bumalik yung algorithm natin na huwag nyo kakalimutan, comment, Duterte pa rin. Jr. At ayon pa sa kanya, sumailalim ka sa draft test na nawagan si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. na nagarang hair follicle test kasunod ng kontrobersyal na pahayag si Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng cocaine at marihuna ang unang pamilya. Ayon kay Vice President Sara, karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ang kanilang Pangulo ay pisikal at psikolohikal na handang mamuno sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika at ang lumalalang krisis sa kredibilidad ng administrasyon.
Sa kanyang pahayag, diretsang hinamon ng Vice President ang Pangulo. Dapat pag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo agad ang sarili mo. Dapat? Marcos Jr. For a test, lahat ng mga nakasama nila sa parties nila, nagsasabing gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Giit ni Vice President Sara, kung totoo ang mga akusasyon na binanggit ng Grabe, lahat, sariling no? kapatid ng Pangulo, dapat harapin ito ni Marcos ng diretsahan at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas o pagdadahilan. Tila ipinaparating na sa usaping ganito kabigat, wala dapat special treatment Dapat. at walang dapat exempted, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagpatuloy ang panawagan matapos muling sumiklab ang mga akusasyong kaugnay sa sinasabing paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang isyong ilang beses nang nabuhay dahil sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Amy at ang mga dating opisyal na nanawagan ng credible hair follicle test para kay Marcos Jr. para kay VP Sara Duterte. Simple lang ang punto, kung malinis ipakita, kung walang Tama. tinatago magpatest at higit sa lahat huwag gawing tanga ang sambayanan. 2028 election is just around the corner. Oo. Kaya, siyempre, Medyo matagal-tagal pa po, Sir Master Judea. yung pinakamatibay, pinakamalakas na kandidato sa 2028, kanila ngayon na pinagtutulungan. Yan. Alam na natin, Pinagtutulungan nila pero bakit ang ganda pa rin? Sinasabihan nilang Shrek. Ang ganda. Kung sino pa yung mga pangit yung payo ng lalait. Ang ganda na nga ng Shrek namin. Kung ganyan ang Shrek, aba, okay na. Naka-polka dots. Kagandang babae, sinasabihan yung pangit. Kaya lalo kayong pumapangit eh. Papangit nyo na eh. Tuloy tayo, yung mga galawan na yan, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga galawan ng mga kaliwa at mga dilawan dahil sila ang unang-unang maapektuhan pagka Duterte na naman ang nandyan sa Malacanang. Understandable yan, mga kababayan. Understood na yan ng mga Pilipino. Pero si VP Inday Sara, yan naka-polka dots pa siya. Ooh, panis. Oy, sabi ni VP Sara Duterte, oy, mga bashers, kumusta na kayo dyan? Puta, sa ganda, sa galing, at sa kasikatan ni VP Sara talagang, oo, galit na galit sila. At ito na nga, si VP Sara ay kinasuhan na nila. Saan naman kaya itong mga kaso-kaso na ito? Alam nyo, mga kupal, lahat ng paninira, lahat ng pangatake, lahat ng panggigipit, nalagpasan na ni VP Sara Duterte yan. Oo. So, ano pa kaya ang mga pagsubok at pambabalasubat ng mga kaliwat, mga dilawan, mga pulawan, mga loyalistang tanga ang hindi kayang pagdaanan ng isang maganda, matalino at matatag na VP Sara. Okay? Pero bago yan, mga kapatid, doon sa previous vlog natin, nagkaroon tayo ng games doon. Kung saan, mayroon pong mananalo, dalawa. Actually, nanalo na sila. I-forward muna natin na kasi parang sa games ata to eh. Pero ito dito banda. May sinampa silang kaso. Di ba? Ito na sa kaso. Patawa lang ang mga burakengking. Ito yung maraming papel para makaiwas sa tunay na issue ng mga bilyones. Di ba? Bakit kaya ginagawa nila ito? Kasi nga, ang pinakamalakas na makakalaban nila, walang iba kundi si VP Sara. Oo. Yung Marcos administration, may pambato na ba? Wala, syempre. Oo. Ang usap-usapan nga, wala na daw Marcos na makakabalik sa politika. Wala diba? na, putik niyan. Wala, ayoko na. Si Madam Amy, pwede pa pero parang 50-50. Kasi naman, Madam Amy, kahit umaming ka, corner ka na rin eh. Late na eh. Biro mo, pinatakbo mo pa rin presidente, alam mo nang bangag yung kapatid mo na ikaw na mismo ang nagsabi. Pinatakbo mo pa rin. Di napahamak ngayon ng bansa. Ang daming nawawalang bilyon. Kasalanan mo rin paano magtitiwala yung tao sa iyo. Pero love ka pa rin namin. Maraming salamat sa pag-amin, no? Kung gawin mo yung pinaka-the best performance mo ngayon, kung karapat dapat ka pa namin iboto sa susunod na eleksyon. Gusto ka namin eh, kaya ka nanalo eh. Yung iba ayaw na sa'yo talaga. Yun, wala na, ayoko na po. Ayoko na ng Marcos. Ayoko na. Kasi pag napabagsak nila si VP Sara, yung Marcos Jr. administration, madali na lang nilang mapapabagsak. Kasi
Oo, ito yun yung sinasabi ko rin sa inyo, no? Yung mga kakampwet, iba yung kakamping, uulitin ko, yung mga matitino, katulad nila Ma'am Guanzon, at yung mga sumusuporta para sa tama, para sa Pilipinas, iba yung mga yon, kakamping yun. Sige. Ngayon dun tayo sa mga kakampwet na walang ginawa, kundi siraan si BP Sara. Pero nakikita nilang ang daming bilyones na nawawala. Tapos, ang kanilang gustong mangyari, hainan si BP Sara ng kaso dahil sa milyon. Samantalang yung mga billion, multi-billion, may trillion pa tayong naririnig overall. Ayaw nilang mangialam. Ayaw nila iya. Tapos ngayon sa milyon, ang dami niyong papel. Ang kakapal naman ng mga papel. Ang kakapal. Tingnan niyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, yung bilyones ayaw nyong pansinin. Yung pala, sabi ni Master Judea, ganito pala ang teknika na. Ganito pala. Easy muna easy. Ang teknik na kanilang ginagawa ay kailangan unahin muna natin si BP Sara. Dahil pag napabagsak na natin si BP Sara, madali na lang pabagsakin ng Marcos dahil kotang-kota na. Di ba? Ganun po ang nakikita kong mangyayari dyan. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po'y laging makikiusap sa inyo. Dahil nga ang ating channel ay nagpalit X-Crew to Deng TV. Sa pamamagitan ng like, magbabalik po yung ating views niya. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kapag nakakita kayo dyan, alam ko sinet ko na yan, yung super thanks, pindutin nyo kung ano lamang po ang inyong kaya. Maraming salamat po. Okay, para magpatuloy at ganahan pa tayo lagi dahil po tayo ngayon sa administrasyon. Lalo na sa aking view, hindi na bumalik, naka 400k subscriber ako, pero yung mga nanonood lang hindi na ganun kadami dahil sa nagpalit tayo ng ating pangalan. Tulungan niyo po ako para po sa ating Duterte. Break it down.